Matapos ang mahigit 20 taon, dito sa 13 Martires sa Cavite namin natagpuan si Lito Gruel. Ayon sa kanya, malaki na raw ang kanyang itinaba mula noong malulong sa ipinagbabawal na droga. Ano hong nagtulak sa inyo na magkaroon ng bisyo? Peer pressure, which is what usually happens to most. Na-influensya sila ng mga kaibigan, barkada. And at that time, masasabi natin na uso sa industry noon. Shabu at that time was very rampant to the point wherein pag hindi ka gumagamit, ikaw yung hindi normal. Ang unti-unting pagtikim ni Lito sa ipinagbabawal na droga, nauwi sa matinding pagkagumon. Yun ho yung unang pagkakataon na nakakita kayo ng shabu. That time, yes. Yes, na right in front of you. Yes. Ayoko kasi hindi ko nga naintindihan ano yun eh. But then, nakita ko siya at saka yung mga kaibigan niya, nag-i-enjoy. Parang, happy na happy sila eh. Tapos darating yung mga kaibigan babae, mga artista rin. Parang ang saya-saya nila. So, naiingit ako nun. Hanggang sa tuluyang malis na ang landas ni Lito. So, it felt so good. Talagang nakalimutan ko yung problema. So, I wanted to take it again and again because there was a certain high I wanted to keep on attaining, which never happened. Diba? You'll never get it. Naibenta rin ni Lito ang lahat ng kanyang mga naipundar kapalit ng bisyo. So I lost everything that I had. I lost my car. I lost the house that I was staying. I lost my savings. I lost everything. Naging miserable ang buhay ni Lito dahil sa wala na siyang pera at kabuhayan. Natuto siyang magnakaw para matustusan ang pagkahayok sa ipinagbabawal na gamot. Kung sino ang tatanggap sa akin, pupunta ako sa mga friends ko. In the beginning, they would accept me. But then, papakainin nila ako. They will give me clothes to change. They may make me stay in their house. But the moment na hindi sila nakatingin, kung may cellphone dyan, may pera sila, kukunin ko pa. Wala na raw nagtiwala sa kanya, maging ang mga kadyaming niya sa droga. Kasabay ng kanyang mga pangarap, lahat sila naglaho. How bad was the addiction? The addiction was really very bad. In a sense that I already lost all self-respect. I was already doing things that were contrary to what was taught to me when I was growing up. And a few times I was caught. Buti na lang naawa sa akin yung security ng mall at hindi ako pinasukan kasi namukhaan niya ako. Yes. Sabi niya, di ba dating artista ka? Ganun. Sabi ko, oh yeah. Ba't mo ginagawa yan? Sabi ko, bayaran mo na lang tapos hindi na kita kakasuhan. Taong 1999 nang magkasakit ng cancer ang nanay ni Lito. Sinundo siya ng kanyang mga kapatid pauwi ng Cebu. Pero sa kabila ng karamdaman ng ina, mas nanaig daw ang kanyang adiksyon. She had complications already, but basically she already had cancer. She had high blood pressure. Okay. And I would, if I wouldn't steal from her bag money, whenever she had money for medicines, I would offer to buy it for her. And then, the moment I get the money, I would disappear. Lumala ang karamdaman ng ina ni Lito. Sa isang banda, alam daw niyang may kinalaman siya dito. Ito na nga raw ang nag-untog sa kanya sa katotohanang dapat na niyang talikuran ang droga. Taong 2000, pumayag si Lito na magpa-rehabilitate sa Drug Abuse Research Foundation Incorporated o mas kilala sa tawag na DARE. First day, unang tapak nyo sa vicinity ng DARE, ng rehab. Okay, I did not know what the program was all about. I did not know that DARE had a program. Ganun ako ka lost at that time. So I thought that parang retreat. It was like a spiritual retreat. Karaniwan na sa mga drug addict na madisgusto sa programa ng mga drug rehabilitation center. Ganoon din ang pakiramdam ni Lito. Sa kabutihang palad na malagi si Lito sa rehab. Paano kayo tumagal? It came to a point where I had to make a decision whether to follow or to rebel. Ganun lang yun. So I said, if I rebel, I could see that
it won't get me anywhere. So I decided at that time na sabi ko, might as well give it a chance para lang para matapos ko na to. I never finished anything in my life. Matapos ko na lang to. Si Lito nung unang napunta sa center, na-refer sa center namin, katulad din siya nung iba na may denial, mataas yung denial sa pagdating sa problema niya sa droga. In other words, parang ang pakiramdam niya, kaya niyang handlein yung sarili niya. Natapos ni Lito ang 9-month program sa DARE at para raw tuluyan ng mawala sa kanyang sistemang adiksyon, nag-apply siya bilang staff ng rehab. Hindi lang ang kanyang tiwala sa sarili ang nanumbalik dahil sa kanyang pagbabago, napagkatiwalaan na rin siya ng marami. Katunayan, na-promote agad si Lito bilang center director ng DARE. Sociable siya, so kasi hindi ka pwede maging center director kung mahihain ka diba? May ibubuga sa madaling sabi. Si Kuya kasi pag nagbigay ng advice sa akin yung galing sa puso, kung ano yung talagang naranasan niya na experience niya, sinishare niya sa iba. Marami siyang mga naituro sa aming magandang asal, and then lalo na sa paglaban, lalo na sa droga. So, malaking karangalan namin nakasama namin si Kuya Lito. Maraming ang nasirang pangarap si Lito. Marami daw siyang buhay na nasira, maging ang kanyang sarili. Pero ang isa sa pinakamagandang naidulot ng kanyang pagbabago ay ang pagkakaroon ng malaking pamilya. Ang mga batang pumapasok sa rehab kasi ay itinuturing niyang mga anak. Nang gumaling sa adiksyon si Lito, halos lahat daw ng aspeto ng buhay niya ay gumanda. Kasama na dito ang pagkakakilala niya sa kanyang asawa. But with Stella kasi, yun ang maganda sa kanya, hindi niya kinonsider yung past ko. Kung ano man yung past ko, tinanggap niya ako. Kung anong wala ako, financially I was really bankrupt, tinanggap din niya ako. Kita ko na it's a good person and has a good heart. Family fan niya. And I didn't care about his past. Nakatakda ng magretiro si Lito bilang center director dito sa DARE. Maninirahan na raw kasi siya sa Hong Kong para pagsilbihan naman ang kanyang asawa. My priority of course is to be with my wife. Doon na ako maghahanap ng ibang papasukan na makatulong din sa iba. Lahat ng tao humaharap ng sari-saring pagsubok. May ilan na hindi natitinag ng problema, pero mayroon ding mga marupok. Pero kahit na nagkamalit na lihis ng landas, parati namang may pangalawang pagkakataon. Lito, ano ang biggest learning mo sa buhay mo? What can you say is the biggest learning? Minsan kini-question natin yung Panginoon. Minsan pinagsisisihan natin yung Panginoon kung bakit ganito nangyayari sa akin, bakit ganito nangyayari sa buhay natin. But trust me, eventually, after the crisis will pass, you will realize and you look back in retrospect, you will see that there is a pattern and there is a path that has been drawn for us to be where we are. See, so never underestimate, nandyan yung Panginoon para sa atin. Susunod sa tunay na buhay, paano tinanggap ni Chef Tristan ang pagiging bakla ng ama niyang isang sikat na hairdresser na si June Encarnacion?